Mapagpalang araw po sa bawat isa. Maanyayahan ko po ba kayong tumayo? Ayan, let's all stand up na po sa umagang ito. Bigyan po natin ng palakpak ang Panginoon sa umagang ito. Come on, church! Purihin natin ang ating Diyos. Sabayin natin ang kanyang pangalan. Hallelujah! Yes, Lord, karapat-dapat ka, God, sa mataas na papuri at pasasalamat, Diyos. Come on! Hey! Hallelujah! Yes, Lord, tinataas ka namin, Diyos, sa aming kalagitnaan. Come on, abuitan natin siya. Na-na-na-na, 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 na-na-na-na. Ito na ang hinihintay na maranasan kang tunay. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba. Come on! Dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Na-ra-na-na, 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 na-na-na, na-ra-na-na, na-ra-na-na, na-ra-na-na. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw, malaya na. Nagliliyab, come on! Nagliliyab, nagliliyab sa presensya mo, Lord. Nagliliyab. One more time. Ito na ang hinihintay na maranasan kang tunay. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba. Come on, we proclaim! Dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Na-na-na-na, na-ra-ra-na, na-ra-ra-na. Come on, people of God! Say! Na-ra-na-na, na-ra-ra-na, na-ra-ra-na, na-ra-ra-na. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya. One more time! Say! Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw, malaya na. Nagliliyab. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Nagliliyab, nagliliyab. Come on, we declare today, dahil walang iba. Come on! Dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Dahil walang iba. Come on! Dahil walang iba. Yes, Lord! Dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Dahil walang iba. Come on, we say, dahil walang iba. Walang iba, Diyos! Everyone! Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Dahil walang iba. Dahil walang iba. Walang iba, Diyos! Dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Na-ra-na-na, na-ra-ra-na. Come on! Na-ra-ra-na, na-ra-ra-na, na-na-na-na, na-ra-ra-na, na-ra-ra-na, na-ra-ra-na. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab
nagliliyab, nagliliyab. Yes, Lord. Sa presensya mo, nagliliyab. Hallelujah, God. Yes. Hallelujah. Come on, palakpakan natin si Lord. Hallelujah, God. Come on, patuloy natin siyang purihin. Yes, Lord, sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon. Lord, ang presensya mo ang aming dalangin, Diyos. Hallelujah, God. Whoa-oh, whoa-oh, whoa-oh. Come on. Whoa-oh, whoa-oh, whoa-oh. Araw-araw. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw. One more time, we sing it out. Araw-araw, araw-araw. Yes, Lord. Araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Ano bang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh-oh, 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 oh-oh. Hallelujah. Come on, minsan pa nating awitin. Araw-araw. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw. Araw-araw, Diyos. One more time. Sing. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iwan. Salamat, Panginoon. Come on, everyone. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh-oh. Hallelujah, Lord. Oh-oh. Oh-oh. Come on, we declare this morning. Sing. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Come on, church. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Yes, Lord. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Come on, from our lungs we declare, wala kang katulad, oh, wala kang katulad. One more time. Say, wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. We say, ano mang, yes, O Lord, ano mang, Lord, ano mang maging sitwasyon. Come on, one more time, ano mang maging panahon. Yes, Lord, ano mang, hallelujah.
Anuman o Diyos, anuman. Yes, Lord, this is our proclamation, Lord. Anuman o Diyos, ika'y pupuri, ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Ikaw at ikaw pa rin. Come on, sabay-sabay! Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Come on, palakpakan natin ang Diyos! Ikaw pa rin, Panginoon. Hallelujah! Ikaw at ikaw pa rin, O Diyos. Walang iba. Hallelujah! Hallelujah, Lord. Yes, God, pinupuri ka namin, tinataas namin ang pangalan mo, Diyos. Sa aming kalagitnaan, God. Hallelujah. Come on, church. Can we worship the Lord this morning? Yes, God. Itong aming panalangin, Lord, na sa araw-araw, Diyos. Lord, samahan mo kami ng iyong presensya, Diyos. Hallelujah. Lead us, God. Direct our paths, Panginoon. Ikaw ang magsilbing liwanag ng aming buhay, Diyos. Hallelujah. At Lord, kami susunod sa iyo, Panginoon. Mananampalataya sa kaparaanan mo, Panginoon, sa kapangyarihan mo. At Lord, tanging sa pangalan mo lamang ito pwedeng matagpuan, God. Sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Come on, can we just worship the Lord this morning? Worship Him with all your hearts. Yes, Lord. With all our hearts, Panginoon, we will proclaim that Jesus, your Lord, Panginoon. And in your name, Panginoon, in your name, there's healing, God. In your name, there's salvation, Panginoon. In your name, Panginoon, there is victory, God. Hallelujah. Come on, church. Come on, come on. Call upon that name this morning. Hindi ko alam kung ano pwedeng nandun sa ating mga buhay right now, but one thing is for sure, walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Come on. Say to Him this morning. Lay it all down sa ating Panginoon. Yes, God. We look to you, Lord. We look to you, Lord. Hallelujah. You are our hope. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Ikaw ang aming kaligtasan, O Diyos. Ikaw ang aming kagalingan. Ikaw ang aming tagumpay. Ikaw, Panginoon. Sa ngalan mo, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, call upon the name of Jesus. Worship Him today. Oh, hallelujah. Lay it all down. Lay it all down to the Lord. Hallelujah. Oh, sa pangalan mo, Panginoon. Hallelujah. Lord, sumasamba kami, Lord. Hallelujah. We glorify your name, God. Hallelujah. Come on, church. Come on, come on, come on. Worship Him today. Worship Him with all your heart. Hallelujah. Yeah. Sa ngalan mo, Jesus. May pagbabago ng buhay sa ngalan mo, Jesus. May kaligtasan sa ngalan mo, Jesus. May katiyakan, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan mo. Sa ngalan mo, Jesus. Hallelujah. Sa iyo, Panginoon. Sa ngalan mo, Panginoon Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. We worship you, God. And we trust in you, Lord. We trust in you, Jesus. Hallelujah. Come on, we sing to the Lord. Sa simula pa, ika'y nakita pa. At palagi pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw
dumating. Lumiwanag ang dilim. Yes, Lord. Iyong trono ay iniwan upang ako'y matagpuan. Tinatanggap kita, tinatanggap kita. Sa pangalan mo may kaligtasan, sa pangalan mo may kagalingan, sa pangalan mo may katagumpayan, sa pangalan mo, Jesus, sa pangalan mo, Jesus. Sa simula pa, ika'y naging tapat. Yes, Lord. Hallelujah. Come on, church, we sing. At palagi pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay dumating, yes, Lord, lumiwanag ang dilim. Iyong trono ay iniwan upang ako'y matagpuan. Tinatanggap kita. Come on, everyone. Tinatanggap kita. Sa pangalan mo may kaligtasan, sa pangalan mo may kagalingan, sa pangalan mo may katagumpayan, sa pangalan mo, sa pangalan mo. Come on! Sa pangalan mo, sa pangalan mo may kaligtasan. Yes, Lord! Sa pangalan mo may kagalingan, sa pangalan mo may katagumpayan, sa pangalan mo. Come on, tell that name! One more time, we sing. Sa pangalan mo, sa pangalan mo, sa pangalan mo may kagalingan. Yes, oh God, sa pangalan mo may katagumpayan, sa pangalan mo, sa pangalan mo, sa pangalan mo, Jesus. In your name, Jesus. Kung siya'y tatanggapin mo at pinili, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin mo at pinili, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin mo at pinili, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin mo at pinili, come on, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin mo at pinili, di ka na, ikaw ay, thank you, Lord. Kung siya'y tatanggapin
nangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos. Sa pangalan mo may kaligtasan. Come on, we tell the Lord today. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may yes, oh God. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus, Jesus. Sa pangalan mo may kaligtasan. Thank you, Lord. May kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo. Come on, tell that name today. Jesus, sa pangalan mo. Sa pangalan mo. In your name, oh Jesus. May kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo. Sa pangalan mo. Hallelujah! Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, hindi ka na mangangamba. Come on, proclaim! Ikaw ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, hindi ka na mangangamba. Come on! Ikaw ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ka na ikaw ay anak ng Diyos. Kung siya'y yes, come on, you proclaim mo at piliin, hindi ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, pinipili ka namin, Panginoon. Oh Diyos, one more time we sing. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak. For the last time we sing. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos. Sa ngalan mo may kaligtasan. Sa ngalan mo may kagalingan. Sa ngalan mo may katagumpayan. Sa ngalan mo, Jesus. Yes, Lord. Sa ngalan mo, Jesus. Come on, we sing. Sa ngalan mo may kaligtasan. Come on, believe in that. Sa pangalan mo. Lord, we believe in you, Lord. There's power in your name. May katagumpayan. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, may kaligtasan. Yes, Lord. Sa ngalan mo, may kagalingan. Sa ngalan mo, may katagumpayan. Sa pangalan mo, sa pangalan mo. Yes, Lord. Sa pangalan mo. For the last time we sing. Sa pangalan mo, may kaligtasan. Sa pangalan
pangalan mo may kagalingan. Yes, sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Come on. Sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Yes, God, we believe that in your name, Panginoon, there is healing, there's salvation, God. There's victory, Panginoon. Salamat o Diyos na Lord, nakamtan namin, Panginoon, ang pag-asa, Panginoon, sa pangalan mo, Diyos. Lord, patuloy kami magtitiwala, Lord. Patuloy kami lalakad ng merong pananampalataya sa pangalan mo, Panginoon. Lord, samahan mo po kami sa umagang ito. Tulungan mo kami, Lord, na hindi ka lang namin naawitan, Lord, kundi, Lord, natanggap namin ang mensahe mo, Diyos. Open our hearts, our minds today as we receive your word, Panginoon. Let the Holy Spirit, let your Spirit, God, reveal your words sa buhay namin today, God. And Lord, use our pastor, Panginoon, as he preaches your word sa amin lahat na nandirito, Panginoon. Lord, sa iyo po ang kapurihan. Sa iyo po ang pasasalamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Sige, pwede ba palakpakan muli natin si Lord bago tayo matapos? God, we love you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Maaari na po tayong makaupo sa umagang ito. Sige po, tayo po yung makaupo na. Sarap po magpuri sa Diyos. Amen po ba? Sarap pong itaas ang Diyos sa ating pong mga buhay. Pwede po minsan pa, palapakan natin ang Panginoon pa. Hallelujah. He is deserving for that. No? So, sige po, at straight na tayo sa salita ng Diyos. At katatapos lang kanina ng 2. Medyo nag-overtime ako kasi ganda ng aming napag-usapan. At definitely, din yung prayer ko, that the Lord will deliver His word even in 4 p.m. service. So, sige po. The title of my message, meron pa 6 mamaya. So, ayoko na rin mag-overtime masyado. Dedication to Destiny. So, sige, ayan natin that kailangan kong daanan ng konti upang lalo natin maintindihan itong ating pinag-uusapan. Dedication to Destiny. Lahat po tayo merong pinupuntahang yung plano ng Diyos sa buhay natin, no? No, at yung plano ng Diyos ay mainam, maganda. Sabi ng Bible, I know my plan for you. Plan to prosper you. No? Yun yung plano ng Diyos to give you good future, no? At ito yung nilalatayan natin. But in this title, no, nandito yung dedication. Ito yung medyo dito tayo hirap, no? Na lalagyan natin 'to ng focus, no? Dapat lagyan natin 'to ng decision. So, dito tayo mag-uusap. Wala na hong question na tayo na mga anak ng Diyos. Meron tayong magandang kinabukasan, no? Of course, yun, yung pinakabuod, yung everlasting life, yung buhay na walang hanggan. But even in this life, no, sa buhay natin, may pangarap ang Diyos sa atin. Meron siyang pinagdadalang mainam sa atin. But tulad ng sabi ko ay mukhang ito yung word na dedication, ito yung nagiging hadlang, no? At ito ay tignan natin at ang prayer ko sa hapong ito ay madil tayo dito. Magkaroon tayo ng ano ba pwede, ma-resolve ba itong problemang ito, no? Naniniwala ako na hindi lahat, no, natapos yung buhay na nakita nila yung kanilang destiny because of this. At ayan natin na sumagang sa hapong ito ay makikita natin at matuto tayo pagkatapos at latayan natin itong mga bagay-bagay. Dedication to destiny. Why people sometimes see destiny as something that God does and that it just happened randomly, no? Para bang hindi, automatic na yan. No. That we should know investment or involvement into it. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. May kinalaman tayo sa destiny natin. Merong mga bagay na nire-required ng Diyos na dapat nandun tayo. Doon tayo nakapaloob. At
doon tayo gumagalaw. Nakakalungkot na, no, even among us believers. Kasi nandun yung, hindi ko alam, no, na paano to parang, na pumasok sa ating parang understanding na din eh. At malimit ginagamit natin yung parang scapegoat na kinut pa natin sa Bible. Na sabi, all things just work together for our good. Totoo naman to sa isang banda, but depende sa context, no? Ginagamit yung itong salita ng Diyos so that yung maiiligtas lang yung, hindi, wala akong kinalaman dyan. Si Lord lang yan, no? All things just work together for our good. Ganda nitong verse na ito, kaso lang, mukhang nasa laula ito at nagamit out of context. Dedication to destiny. Merong responsibility, no? At ito pa yung isa na, yung parang nandun pa rin na, no, sa understanding ng namamali ang madaming Kristiyano. Okay lang kung di Kristiyano eh. Kasi pwede mong sabihin, hindi nila alam. But itong tayo ay gamitin natin na sinasabi natin kung kalooban ng Diyos, talagang mangyayari lang naman yan eh. Totoo naman, no? Pero may kinalaman ka dyan kung gusto mong mangyari kasi hindi ho yan nagmamagic, no? If the Lord meant for it to happen, yun yung malimit eh. It's going to happen. Tama, but gamitin mo sa tamang context yan. Pero in this sermon, hindi siya gamit. Sige, tignan natin. Hindi siya pwedeng gamitin sa pagpapatuloy ko. No? So, hindi siya pwede. But this afternoon, I'm going to talk about dedication to destiny. No? Ganda nito. No? At hayaan natin, samahan tayo ng Diyos, matuto tayo dito, magkaroon tayo ng understanding, no? Pagkatapos ay mabago yung ating mindsetting dito. So, meron talagang kasamang mga desisyon na kailangan mong gawin. No? Na kailangan mong gawin yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos bago mo marating yung destiny mo. Hindi ko sinasabi dito, yung pinag-uusapan natin dito, yung destiny natin sa mundong ito. Of course, even yung destiny natin sa langit, hindi po siya automatic. That sometimes ito yung mali ang madami. No? Sabi, mabuti ang Diyos, ililigtas ng Diyos ang lahat. Hindi po. Ang sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him. Sabi, ang sino lang. Tama yung inawit natin na tumanggap sa Kanya. At kilalanin siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Sabi, ito yung maliligtas. So meron laging pasubali na may kinalaman ng tao na kailangan niya munang gawin. Lalo na kung ito ay may kinalaman sa buhay natin na to dito sa mundong ito. So, my question to you this afternoon, how dedicated are you about what you believe? Alam naman natin, ang daming grabing promises ng Diyos sa buhay natin. But ang tanong ay, gaano ka kaseryoso dyan? Kasi hindi po pwedeng nadinig mo lang o nalaman mo so that hindi sasabi mo, bahala na si Batman. Sorry po colloquial word, but at least naintindihan niyo ako. Na para bang, hindi, si Lord na yan. No, may kinalaman ka dyan. Titignan ka ng Diyos kung gaano ka kadedikado. Tama ba ako? Yung dedication mo dyan sa gusto mong puntahan, dapat seryoso ka, focus ka dyan. No, hindi yung parang, parang magic. Huwag na tayo makinig ng sermon. Magic na lang si Lord. No. Ito tayo, tinuturuan tayo ng Diyos. Nagbibigay siya ng kaunawaan at gawin mo to, gawin mo. Ito dapat, andito to, detail ang Diyos. Ang Diyos natin na hindi siya Diyos ng out of order. Our God is the God of order. Nandiyan pa ba kayo? May kausap pa ba ako dito?
So, sige, tignan natin, ano? So, siguro, itong sermon na ito, no? Friends, that I am going to challenge you, some of your belief system. Po, pwedeng andun ka, oo nga, si Lord. O, hindi natatapos dyan. Oo nga, si Jesus ang Savior. Hindi natatapos dyan. Dapat meron kang gagawin. Matapos mong nalaman na siya ang Savior, siya ang Lord. Ang sabi ng Bible, you have to accept Him. Say sorry to your God sa mga bagay na nagawa mo so that and then, sinasabi mo, Lord, lead me. Lord, let your will be done. Lord, in my life. Woo. So, sige, tuloy tayo, ano? Let us read Genesis chapter 39, verse 20 to 23. Sabi ko nga, for the past, I think, months, no? Na eto, si Joseph, nababanggit ko lagi sa mga illustration, as example. But this time, gagamitin ko siya as text. At latayan natin, tignan natin ang kabuuan nitong kwento ni Joseph. Kung ano ang kanyang ma-contribute dito sa title natin. Dedication to Destiny. So, sige po, pwede niyo po akong samahan sa pagbasa. Sabi din, Genesis chapter 39, verse 20 to 23, sabi dito, then Joseph's master took him and put him into the prison. A place where the king's prisoners were confined. And he was there in the prison. Sabi, there he was in the prison. But the Lord was with Joseph. To ganda, sabi ko nga. Nasa prison, nasa presohan. But sabi dito, si Joseph nandoon, but the Lord was with Joseph. No? Verse 21, babalikan ko yung mamaya, yung word na yan. And show him mercy. Alam nyo? Show him mercy. And he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Verse 22, sabi dito, and the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners who were in the prison. Whatever they did there, it was his doing. Oh, tika muna. Ganun nyo, ganda, no? Na even nandun ka sa loob ng kulungan, sabi, ang lahat ng yun ay may kinalaman si Joseph sa mga galawan. Nandun siya, nag-work out. Mamaya, explain ko ito. Verse 23, sabi, the keeper of the prison did not look into anything that was under Joseph's authority. Because the Lord was with him. Inulit na naman. The Lord was with him. And whatever he did, the Lord made it prosper. Oh, kita nyo? Tama yung title. Dedicated. Tama ba ako? To destiny. Kasi dito makita natin, sabi nga, ano man yung ginawa ni Joseph, may ginawa si Joseph. Wala. May ginawa siya. At ang sabi, yung kanyang mga ginawa, sabi dito, the Lord made it prosper. Sige, tuloy ako. Mga kapatid, so siguro ito yung gusto kong ipaalala sa atin that God has a plan for you. God has a plan for us. Pinag-uusapan natin destiny. Definitely, si Lord nauna dyan na talagang meron siyang planong maganda sa mga buhay natin that gusto ng Diyos na marating natin. Kung meron mang gustong makarating sa paroroonan natin yung mga magagandang bagay, ay ang Diyos. Because sa simula pa lang, siya nang may plano nito. Sabi ko nga kanina, it is the reason that's why we are still alive, no? Hindi pa tayo mga patay until now. Dahil hindi pa tapos si Lord, no? May gusto pa siyang tapusin sa mga buhay natin. May gusto pa siyang gawin at dalhin tayo sa mas mainam ng buhay. Because there is more than what you have right now. There is more than that. No? Meron pang much better na gusto ng Diyos na marating natin, ma-experience natin, makita natin yung mga gandang mga bagay na ng mga gawa ng Diyos sa mga buhay natin. Gundo, no? Sige, palapakan mo na lang muna si Lord. Hallelujah. Ulitin ko po, God has a plan for you. Sige, gawin natin personal. At in this story, nitong si Joseph, dito naman ako pupunta talaga dito sa ating binasa, that
Joseph worked and the Lord made everything he did. Sabi doon sa ating banasa, to prosper. Si Joseph nag-work. Nag-work siya, hindi siya nawalan ng gana, ng paggawa ng mga bagay-bagay. No? That hindi ang Bible nagsasabi na prinasper ng Diyos yung kanyang mga gawa. So hindi totoo na yung mga bagay-bagay na para bang bahala ka na Diyos, no? Gawin mo na yung gusto mo. No. Hindi totoo yun. Meron tayong dapat ginagawa at in the end, yung ginagawa natin, ipaprosper ng Diyos. May kausap pa ba ako dito? O sige, palapakan mo na lang muna si Lord. Kasi, pakisabi sa katabi mo, do something. Di ka ata nadinig, ulitin mo. Do something, no? Meron. Do something. Kanina, yun na nga. Ang hirap kasi tignan kapag kinuha mo lahat ng kabuuan ng buhay, no? Parang ang hirap siyang tignan. But, hayaan natin, himay-himayin lang natin. Gawin natin dekada. Yung pagtinignan mo, ano nang mangyayari sa akin after 10 years? Doon ka lang muna. Kasi kapag tinignan mo ang dulo, medyo malulula tayo at masyadong mahaba yung panahon, hindi naman natin masyado yun makita at maintindihan. But pag inutay-utay mo, tinignan mo decade by decade, no? So doon mo yan siya makikita na meron bang nangyayari sa buhay mo? Kaya ako din naman ito nabanggit, yung church natin, last November, we celebrated our 10th year anniversary. At of course, hindi biro yung 10 taon na nagsimula ang church. At talagang kung ako ang tanungin nyo, sobra yung trabaho. At hindi naman, sabi ko nga, hindi tayo nakarating dito sa Sabano from Star Mall before. And nandito tayo ngayon. Sabi ko nga, kung hindi talagang winorkout at talagang inilaban, hindi nyo kami makita dito. For the past 10 years, nandun kaming work. Kayo, lalo na mga bago na nandito. No? Na hindi to nag-magic. Dinarbaho po ito. Maraming mga kapatiran that nag-invest ng maraming bagay. Time, no? Prayers, strength, no? Including money. No? Hindi to magic. Walang magic. At hindi naman ito yung pinaka-final ng destiny ng In Christ City Church. Preparation pa lang to kasi malayo pa po kung kayo po bago dito, malayo pa po pupuntahan namin. Sige, palapakan mo muna si Lord. At kung kayo po ay mga bago at gusto ko ding sabihin that maging proud kami that, sige, join us kasi may pupuntahan pa tayo. More than what we are right now. Kasi meron tayong mga pangarap that every city, kung loobin ng Lord, magkaroon ng In Christ City Church. Pero hindi ito yung parang andun ka lang, wino-workout. Nananalangin, gumigising ng Sabado, ng alas 4, pumupunta dito. Alas 5, every Saturday, nandito ang maraming kapatiran nagpipray for the destiny of our church. So sometimes hirap bumangon, no? But kailangan mong bumangon kasi seryoso ka sa gusto mong marating ang simbahan. Sige, palapakan mo na lang muna si Lord. Friends, planning your life in a decade will help you to evaluate years. Kasi kung hindi, mahirapan ka, masyadong malaki. Of course, decade, malaki din. No? Pag inisip mo, 10 years. Pero kanina, sabi ko, sige, gamitan ko ng metaphor, illustration. No? Pag tinignan mo yung plano ng Diyos sa buhay mo, sasabi mo, ang laki-laki naman ng plano. No? But para lang yan yung illustration ko kanina. Sabi ko, parang elepante. No? Wala man kasi akong maisip na, sige, pwede siguro in local, no? Sige, elepante na lang kasi ito yung malaking hayop.
Na kung isipin mo, mahirap kainin ng elepante ng buo. No? Kaya sinabi ko, lagyan natin sa sa dekada. Unti-untiin natin yung pupuntaan natin yung destiny natin. After decade, titignan mo, may nangyari ba? Nasaan na ako ngayon? Naging pakinabang ba? Naging produktibo ba yung dekadang nakaraan ko? Going to my destiny? No? At kung isipin mo kung elepante yan, sasabihin mo, hirap naman. Sabi ko nga kanina, kung elepante yan, at kung parang nahihirapan kang, parang tignan yan, sabi ko nga umpisahan mong kainin yung tainga ng elepante. No? Katapos medyo, hindi naman, kakainin mo na lang naman din, sipsipin mo na rin ang mata. No, hindi, mauubos siya Sabi mo, yan, buto ka na lang. Kala ko ba, elepante ka? Yun din tayo Ano pa, umpisaan mo sa maliit yan, matatapos din yan. Meron akong gusto sabihin dyan mamaya. Andiyan ka pa ba? Sige, palapakan mo na lang si Lord, no? So, this sermon, I want to talk to you about decades. Binabanggit ko na. Then, yung dreams, no? And decisions. Kasama to sa dapat nating binabantayan. Because God wants us to prepare our lives pwede naman, lagay natin sa dekada so that hindi tayo malilito. After decade, babalikan mo kung nasaan na ako ngayon. May nangyari ba the past 10 years ko? O sinayang ko lahat going to my destiny? May plano Diyos sa akin May dream ako pero saan mo nilagay yung taon, no? Yung oras, yung taon na sayang. Andyan ka pa ba? Pwede ko bang marinig yung amen mo? How do you measure a good year? No? Nung makalipas ang isang taon, paano mo sinipat yan? We are going to at our 11 years, But yun na nga, hindi pa tapos. At kung titingnan mo, 6 months nang naubos, no? Na papunta tayo sa pang-11, but meron pa tayong 6 months. But babalikan mo yung 6 months mo, paano ba natin ginamit yung 6 months na yan? No? Bago matapos itong taon na ito, ay mabuo natin kung ano dapat gawin sa buong isang taon. Nasaan na tayo? So, yun yung sinasabi ko sa title. Seryoso ka, no? Nahihimay-himay mo siya at focus ka doon sa destiny mo. And how do you measure life, no? Paano mo tinitingnan ang buhay, no? Dapat nandun ka sa ganung klase, no? Yung buhay, ano ba yung ini-expect mo na anong mangyari sa buhay mo? Dapat meron ka nun. How do you engage with? Yun yung sabi ko pa kanina. Hirap din to kasi sometimes dito tayo namamali. Sino ba yung lagi mong kasama? At titignan mo siya at sabihin, gamit ka ba para sa destiny ko? Kasi kung walang gamit yan, para saan ka? Dahil ang Diyos ay nagdudugtong ng mga tao, ng mga kaibigan, ng mga tao sa buhay natin, so that in the end ay magiging katuwang natin sila going to our destiny. At ito yung trouble, sometimes namamali tayo sa mga taong sinasamahan. In the end, ay kung wala kang pakialam, di mo alam, itong mga taong ito ang siyang nagiging dahilan upang hilahin ka talaga at huwag mo na makita yung destiny mo. Pero kung aware ka at talagang seryoso ka sa destiny mo, tulad ng title natin, even yung mga tao na kasama mo, tinitignan mo na, may kinalaman ka ba sa destiny ko? Kasi kung wala kang kinalaman sa destiny ko, malis ka na sa buhay ko. Hindi kita kailangan. Or yun yung trouble, baka nga, ikaw pa ang magiging trouble ko at ikaw ang magiging dahilan upang lalo akong bumagsak at di ko makita yung pinakapangarap ng Diyos sa buhay ko. Hindi ko alam nun. So, nandun ka lagi. Seryoso ka Tinitignan mo lahat ng mga bagay na yung magagalaw ba ang destiny ko? Nandun ka lagi, no? Nandiyan ka pa ba? You know how to say yes or no? No, ito yung sabi ko nga kanina, yung yes natin at saka no natin, parang madali na lang sabihin.
na dapat pinag-iisipan na yung yes mo, ang iniisip mo, ang pag-yes ko ba na to ay magagamit ko para sa destiny ko? Dapat may ganun, dahil marimit yung yes natin, wala lang, yes lang. O kaya yung no mo, no lang, but dapat may pinupuntahan yan. Pag nakita mo na yung mga bagay na walang kinalaman sa destiny mo at no. At kung meron namang kinalaman at yun naman talagang nandun ka sa ganong seryoso na gusto mong marating yung pinakaplano ng Diyos sa buhay mo, of course, sasabihin mo yes. So dapat yes or no, mayroong kang dahilan. Dahil sa malimit na pagkakataon yung no mo at yes mo, walang dahilan. Hindi mo mal naisip kung para saan. Kaya sometimes mag-yes ka, trouble. In the end, yung yes mo ay magdidistrong ka ng destiny mo. Ikaw sa ba ako dito? Para lang yung teka muna, mga nanliligaw-ligaw sa inyo, mga babae, no, mga kabataan. Hindi ko sinasabi magpaligaw ka na, bawal dito, no. Alam niyo ang church na ito, no? Bawal dito ligawan ng mga youth. For your information. Kung kayo magulang, dali niyo anak niyo dito. They are safe kasi isa sa big no sa amin dito. Bawal yung mga ganyanan dito. Sabi ko magtapos kayo. Professional na kayo, go. But hindi naman din ibig sabihin na i-yes mo yung dapat ino. Pag-isip ka, pag that-in-din sabi mo, katuwang bakit na sa destiny ko? Kung hindi, tsupe. Naintindihan naman siguro ako, no? Sige, palakpakan mo na lang si Lord. So, yung title natin, Destiny, but may kasamang dedicated. Why we do have tama ba ako? Why do we have to be dedicated? Malaga ito eh. Because we have big dreams. May gusto tayong puntahan ng mga pangarap, no? And God has big plans for us. So, masyadong seryoso yan. So, dapat nandun ka, no? Kung meron man yung dedikasyon mo, dapat nandyan. Naka-align dyan sa destiny mo. Hindi kung saan-saan mo pinupunta, dinadala yung focus mo. No? Ubus ka ng oras sa mga Koreanong walang pinupuntahan. Bumukha ka ng Koreana, Pilipina ka naman. Aray. Hindi. Malit lang yun. But, kaya tayo dedicated because we know that we have big plan with big dreams. No? Dapat, meron kang gustong marating. At pangyari sa buhay mo. Sabi ko nga kanina, meron bang mga big dreamers dito? O, sige, tanongin kita. Kayo. Meron bang may mga big dreamer dito? At yan pala sa amen mo, mukhang maliit lang yan eh. Hindi ka dedicated. Kasi kung dedicated ka, amen Lord, yes God. No, wala eh. Well, yun yung totoo. Kaya kailangan natin ito pag-usapan. Kasi po pwede nga meron ka, but hindi ka seryoso. Iba nga yun eh, yung destiny mo, but you're not serious. You're not dedicated. Kaya nga amen mo eh, halos galing sa ilong eh. Dahil hindi yan ang priority. Saan ka pumupunta? Anong binubuo mo? Na kung meron kang talagang seryoso dyan, if you are a big dreamer, yung amen mo, halos isisigaw mo yan, no? Meron ba? Hindi ka muna. Palakas ng palakas. Teka muna. Okay na ako dyan. Kasi pwede ka pa naman ulitin yan. Alam ko na yan, tataas uli yan. Kailangan pa ba talagang, alam nyo ba yun? Dapat kung nandun yan, lalabas na lang yan eh. That, at the end, talagang makikita kung ano yung prioridad mo at saan ka nakafocus. Yun na nga sabi ko kanina, yung dekada ay tinignan ko siya sa panahon ng haba sa decade ng oras na binigay sa atin ng Diyos upang i-prepare yung preparation. We have 80,000 plus hours
sa isang dekada, no? Na pwede nating gamitin, no? To work. Kaya di natin masisi ang Diyos so that in the end, di mo nakita yan. Binigyan kita ng oras. Binigyan kita ng oras. Yung available ng oras dyan para gamitin mo yan for the preparation. At ihanda mo yan at lahat gamitin mo for your destiny. No? Pero hindi ko alam. At kung paiksiin natin, kapag tinignan mo sa isang taon, tinignan ko kay Google, 8,760 to be exact, isang taon. Binigyan tayo ng ganung klase ng dami ng oras no, para for that preparation. Work. Andiyan ka pa ba? Sige, palapakan mo na lang muna si Lord. So that in the end, meron tayong oras upang ipaghanda yung another decade nating parating. Dapat nandoon. Friends, hindi totoo yung sabi ko kanina na, kalooban ng Diyos, ang nangyari. Hindi totoo. Sa context nitong ating pag-uusapan, hindi siya lalapat. Gagamitin ko ang kwento ni Joseph at makikita natin dito at talagang maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi pwede yan. Na parang nag-aantay ka lang kung anong gagawin ng Diyos at hindi ka kasama. Kung sinimulan mo ngayon yan at ang prayer ko ay after this sermon ay simulan mo, what we are going to do this year, nandun ka, that in the end, maintindihan mo, that should determine by what we want to accomplish this decade. So, nandun yung mag-start na magiging seryoso ka na dyan sa destiny mo na kailangan mong sinimulan so that meron kang tatapusin pagkatapos. Because the Bible says the step of a good man are ordained by the Lord. Yung bawat hakbang natin, si Lord ang nagpapahakbang niyan. At pag si Lord ang nagpapahakbang niyan, definitely, ang direction niyan going to your destiny. At kapag hindi mo inakbang ang paa mo, goodbye. Buka mong hindi mo hakbang paa mo at uwi ka ng bahay, dito ka na matulog. Maiwan ka dito, hindi mo ka makarating sa bahay mo, hindi mo inakbang paa mo eh. Yun yung ibig ko sabihin. At yun din yung katotohanan sa destiny natin. Paano marating yung destiny mo? Hindi mo hinayaan ng Diyos ang magpahakbang dyan. O yung pinaka-worst, hinakbang mo, sabi ni Lord, dito ka sa kanan, tama ba ko? Kanan, nandun ka sa kaliwa. Hindi yan ordained by the Lord. Ordained by yourself. That in the end, mag-end up ka ng nothing. Sige, palapakan mo na lang si Lord. Dito, siguro yung tanong, are you making decision? Nandiyan ka na ba? For the decade? For the decade, no? As for the moment, nandiyan ka na? Nagtutuloy-tuloy ka na? Nag-start ka na? Or baka hindi pa, sige, habol tayo after this. Simulan mo na. No? Kasi kung hindi, wala kang tatapusin. Sabi ko nga kanina, katapos mong marinig to, give your best shot. Huwag ka nang pabagal-bagal. Nag-preach ako mga nakaraan, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Ang dami nang na-delay. Paubos ng oras. No? Give your best shot. Now na, hindi tomorrow. Because you will not end up, no? Nandiyan ba yan? You will not end up there until you give your best shot. Now. Hindi mo yan simulan. Kailan mo yan simulan? At kung wala kang sinimulan, wala kang sinimulan, wala kang tatapusin. Ganda nung inawit kanina that kailangan mong magdesisyon. No? Yung ating worship na desisyonan mo si Jesus sa buhay mo. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord?
Bakit? Pwede mong simulan sa maliit, no? Sa simula. Hindi, sabi ko nga, kung sinlaki ng elepante yan, no? Yung dream na yan, pisan mo sa tenga. At ano pat, maubos din yan. Because the Bible says, if you are faithful with a few things, He will make you rulers over many. Ganda, no? Hindi naman nire-record ni Lord, sige, magsuka ka dyan, ubusin mo. No. Pwede mo simulan yan at nakita ka ng Diyos na tapat ka sa malilit na bagay na sinisimulan mo, He will make you ruler over many. Friends, every good story has an arc. It is never a straight line. Ito yung trouble natin. No? Dahil okay lang tayo kapag bless tayo ni Lord. Teka muna, pumupunta ako dito sa kwento ni Joseph. May mga tao na very active dahil katatanggap lang ng bonus or whatsoever, nagbo-volunteer. Pastor, anong pwede? Anong ganito? Okay. But kapag andun ka ng hindi na straight, medyo lumiliko-liko ng buhay, wala na. Goodbye. Hindi mo na makita sa church. Pero kung tingnan natin, yun na nga, eto, every good story, gusto mo, magkaroon ka ng magandang kwento, hindi straight lahat. May mga bagay na dadaan ka na paliko-liko upang maging art yan. At magiging maganda ang magiging result. No? Look, the art of Joseph's life. Ito, pupunta na ako kay Joseph. Ito naman yung verse na ginamit natin. Kwento ni Joseph to. Si Joseph, nandun siya sa umpisa. O sige, sa taas, sabi niya, may dream ako. Wow. Excited si Joseph. May dream ako. Ang laki-laki. But that in the end, boom! Hulog siya sa bangin. Down. He's up again. He's down again. Sabi ko nga, it is like a ride, a roller coaster ride. Tama ba ako? Sino nakasakay na ng roller coaster? Shhh, nakakalula. Sino? Wala. Wala na bang roller coaster ngayon? Mukhang nasa TikTok na lahat yan, no? Sa TikTok mo na makita lahat yung mga kung ano-ano, no? Cellphone na lang. Para ka naka-roller coaster. It's like a roller coaster. Para doon yan ang buhay natin. No, friends, hindi ko alam. Nandiyan ka ba? Sa roller coaster in your experience right now? Ano ka sa taas? May nasa baba ka. You have good days, you have bad days. But don't worry. Ito yung sermon. Don't worry. No? Huwag kang mag-alala. Tignan natin, latayan natin tong kwento ni Joseph. Pupuntahan ko to para maintindihan natin ang buhay ay hindi siya straight. Namamali tayo. Lord, akala ko ba pagka-born again na ako, Kristiyano ako, sabi mo, pag tinanggap kita sa buhay ko, okay na lahat. Hindi okay, walang ganon. Balikan mo yung nagsabi, sabi mo, sinungaling ka. Kasi minsan tayo ng mga Kristiyano na overwhelmed tayo. Sabi mo, pag tinanggap mo si Jesus, okay na ang lahat. Half-truth yun eh. Ang totoo, nandun pa rin ang trouble. Nandun ang trouble. Maybe, much trouble eh. Gusto niyo basahan ko kayo ng Bible? Ng mga tao na tumanggap kay Jesus, lalong na trouble. But ang ganda, no? Sinasabi ng Diyos na sa panahon ng trouble mo, ngayon na tinanggap mo ko, andyan ang saklolo ko. Unlike before, ando ka sa trouble mo, pero wala kang saklolo. Yun ang pagkakaiba natin ngayon. Nung tinanggap natin si Christ sa buhay natin, andun pa rin tayo, roller coaster yung buhay, but andun yung help ng Diyos. Kita mo si Joseph, sabi, God
the Lord with him. Even he's in prison. Nandiyan ka sa prison mo, sabi ng Lord, sasamahan kita dyan. At huwag ka mag-alala. Kasama mo akong gagalaw dyan at huwag ka mag-alala isang araw, iaahon kita dyan pagkatapos. Yun yung meron tayo. Na naman tanggapin natin si Christ sa buhay natin. May sumasaklolo ng Diyos. Nandiyan ka pa ba? O sige, palapakan mo na lang muna si Lord. Ito buhay ni Joseph, no? Joseph was thrown into a pit by his brothers. Ay, ikaw tapo ng mga kapatid mo. Sabi, ano ito? No? Papatayin ka ng mga kapatid mo. Sabi ng Bible, nung narinig nila na sabi ni Joseph, alam niyo, may dream ako. O ano yan, Joseph? Magbabow down daw kayo sa akin. What? Patayin na nga natin to. Anong dream mo? Inulog sa bangin. Di ba? Pagdantin, sabi mo, Lord, akala ko ba dream? Ano to? Nasa bangin ako ngayon. Di ba? Sa buhay natin, Lord, matapos kitang tanggapin, Lord. Ano to? No? Mamaya, may gusto akong sabihin dyan. O sige, sabihin ko na. Baka makalimutan ko. Tapos kang nakarinig ng pangako ng Diyos, no? O pwede mamaya, sobra yung pangako. Pag uwi mo bukas, hindi ko alam. Pwede mangyari. Pagpasok mo ng trabaho, sabihin sa'yo ng boss mo, wala ka ng trabaho. You're fired. Lord, kahapon lang ako nakarinig ng blessing at whatsoever. Ganun talaga. Mamaya, ang tanong ay, ano ang respond? Gagalit ka sa Diyos, sabi mo, Lord, di na ako mag-church. Di na ako mag-ministry. May plano pa naman sana ako mag-usher ngayon, pero di na ako mag-usher. Di ko na ituloy. May mga magkukumit ng ushering eh. Manda ka, may mga ganun. Itetest ka ng Diyos. Are you sure that genuine yung heart mo? That you want to serve me? Sige, palapakan mo na lang si Lord. Pero mahina yung palakpak. Pwede pa isang malakas na palakpak. So ito, buhay ni Joseph, ano? Sa baba, nasa taas, sa baba, nasa taas. At eto si Joseph, unang kwento niya, may pangarap, pinagmalaki sa mga kapatid, but yun ang dahilan para gusto siyang patayin. Inulog siya sa bangin. Pero sabi nung isang kapatid, teka muna, mga kapatid, na? Sabi nung kapatid, papatayin natin to wala namang pakinabang to, mabubulok na lang yan dyan. Sabi nung isang kapatid, ayun parating yung Midianites, bumibili ng mga slave. Timing na timing naman, no? Sabi nung kapatid, benta na lang natin to, kunin natin uli. Mamamatay na lang yan dyan. Ikaw ba naman makarinig ng ganyan? Sabi, anong ginagawa ng mga kapatid ko na to? Anong ginagawa sa akin? Inihaon uli at pagkatapos ay ibinenta para maging alipin. At itong mga Midianites people, bumibili ito ng mga tao at ginagawang panghanap buhay, binibenta sa mga at gagawing slave. At nakarating si Joseph sa bahay ni Potiphar. Ito yung gandang kwento. No, parang kita mo, parang ang hirap na to. Siguro habang nandun siya, ako yun. Sabihin ko, saan ako dadalhin nito? Ano kaya? Ano mangyayari sa buhay ko? Pero hindi mo alam yun. Diyos, control na control. Si Joseph, sabi ng Bible, ay napunta sa bahay ng isang opisyal ng isang pero. Isang mayamang opisyal na mayroong palasyo. At doon siya napunta. At ang Bible, that in then, ang sabi, itong si Joseph, kita nyo, from pit. Itong si Joseph ay ginawang manager. No? He became a housekeeper manager. No, pwede nagsimula siya na parang pinakamababa, but si Joseph ay hindi siya bitter. No, maalala niyo sa mga kapatid yung ginawa sa akin ng mga kapatid ko. Ito yung trouble eh. Marami sa atin ganito yung past natin. Nanggigigil tayo pag naalala natin kung sinong umapi sa atin. But hindi mo alam na kasama yan sa buhay, no? Ito magiging aral sa atin. Mga kapatid, kasama yan. Tapos na ba ako? Online tayo. Kayo po mga nakikinig sa amin online. Sorry po. Na kaninang umaga dapat, but medyo paulit ata. But sige po, para sa inyo din po ito. Maybe bago po kayo na nagbukas sa aming YouTube at sa aming online, ang prayer ko sa inyo ay matuto po kayo dito at
nawa ay maging blessing sa inyo itong aming service. No? Magkaroon ka ng word, yung understanding ng buhay ay parang roller coaster, but don't worry. Nandiyan ang Diyos na handang sumulong sa'yo. Isama mo siya. Tawagin mo siya. Sabi mo, Lord, help me. Oh, bakit ba? Pag tinawag mo ang Diyos, hindi kanya tatanggihan. Sige, pwede ba palapakan natin si Lord? So, eto si Joseph, napunta sa isang bahay, isang palasyo, at ang Bible sabi, naging manager. No? Pwedeng nagsimula siya na as ordinary, but that, and then, nakita siya na hindi siya nagbago, no? Work. Hindi siya nawala ng parang drive na, ano pa itong buhay na ito? Ganun na lang man din. Sobra ginawa sa akin ng pamilya ko. Alam na to, kay sera-sera, but pwede si Joseph ay hinusayan niya ang buhay. So that in the end, napansin siya nitong si Potiphar at ginawa siyang tagapamahala ng buong palasyo. Ganda, no? So, kita mo, wala na, slave, but ito ngayon, manager. So, yun yung buhay, mga kapatid. At sino makapag-isip na itong si Mrs. Potiphar, eto na naman, nagkagusto kay Joseph. At sa maraming pagkakataon ay talagang inaakit niya si Joseph. At si Joseph, tulad ng sabi ko kanina, dahil alam niyang may destiny siya, alam niyang magsabi ng no. At nung malaman itong prinsesa na inaayawan siya, inakusahan siya. Dumating yung asawa niya, sabi niya, sino tong taong dinala mo dito sa bahay? Gusto akong gahasain. Pero hindi naman totoo yun. Nagalit lang siya kasi inayawan siya. But eto si Joseph, nag-end up sa jail. Ano to, Lord? Okay na ako. Manager na ako, Diyos. Di ba? Pero hindi ganun si Joseph eh. No? Eto si Joseph, wala ng trabaho. At hindi lang nawala ng trabaho, andun siyang committed, focus, no? And dedicated sa kamagandang trabaho niya, kaya siya na-promote, but ended in a jail. Di ba? And sometimes tayo, Lord, ayos naman ako, yun, no? Nag-church ako every Sunday, no? Nagmi-midweek pa ako. Pwede ding maating ka ng morning prayer watch. Pwede mo sabihin, Lord, okay na ako, but hindi po yan assurance. Nakita natin dito sa kwento ni Joseph, pero huwag niyo akong maliin, ha? Hindi ko sinasabi na ang buhay natin ay papunta sa kawalan. Ang ganda ng kwento ni Joseph. Antayin niyo ako sa conclusion. At siguro alam naman din ng iba, alam niyo ang kwento nitong si Joseph sa kanyang dulo ng kanyang buhay. Ito yung siguro yung pwedeng tanong that sa atin ngayon, no? What happens to your character after you lose good things? Magbabago ba tayo? Ito naman ang normal, no? Kahapon sabi mo, Lord, buti-buti mo. Thank you for the job, Lord. Thank you for the blessing. Diyos ka talaga. Buhay ka, Lord. Di ba? Parang, okay. Puro blessing, you know? Oh God, magpupuri ako sa iyo sa linggo, Lord. Magcha-church ako maaga pa. Hindi ako magli-late, Lord. No, ganda, no? No? Maagang-maaga pa ako, Lord. Nandun na ako. Gusto kitang sambahin, Lord. Dahil tama lang that you are deserving, Lord, sa worship ko. Okay naman. But after other day, dumaan ng another roller coaster, no? And then sabi, totoo ka ba? Ano yun? Sabi ng Diyos, kahapon ka lang puri-puri sa akin eh. Sabi mo, totoo ako dahil nandun ka, na katatanggap mo ng blessing eh, nandiyan ka, magtatanong ka sa akin kung totoo ako. Stop that. No? Hindi man natin literal sinasabi, but nandun tayo sa ganung damdamin. No? Tinitrete natin ang Diyos, and then, bibitaw ako sa iyo, Diyos. Pag hindi na bago to, bibitaw ako sa iyo. Ooh, goodbye.
Goodbye, destiny. Goodbye, destiny. Forget it. Kasi si Joseph ay ganong naging attitude, hindi niya marating yung dapat niyang marating. But si Joseph, despite that, ang dami niyang dinaanan, hindi siya nagbago. Magiging mabuti ka lang ba dahil sa mabuti sa yung tao? Magiging mabuti ka lang ba dahil mabuti sa yung asawa mo? How about yung asawa mo? Sabi ko nga kanina, kinabukasan, nag-iba siya ng tunog sa'yo. Tatapatan mo ba siya? Sabihin, tapatan tayo. Di ba? Parang, ano yun? Nagbabago ka sa sitwasyon dahil mabait ka lang dahil mabait siya. Pero, kung nandun siya sa trouble, dahil hindi lang naman perfect eh. At sabi mo, umbagan tayong dalawa. Goodbye. Hindi po yan. That is not the character sa mga anak ng Diyos. Katulad nitong si Joseph. Are you only going to be good husband or wife when she is or he is good? No. May example lang naman. Maliliit na mga basic. But kapag ganun yung character, pwedeng sa labas yan. Ganun din yan. Yung attitude, yung character, ilalagay mo sa lahat ng pagkakataon, ganun ang magiging resulta. Na? Yun na yun. At dapat hindi. Nandiyan ka pa ba? Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Nagbabago tayo. You have changed your character to match the condition. Trouble. Paano mo harapin ito yung sermon? Yung mga sitwasyon. O harapin pa sa mga darating sa'yo. Ito yung preparation. Dahil hindi ka naman kailangan turuan ng mga bagay kapag nandun ka nasa itaas ka o maayos ka. Automatic na yun. Magpapasalamat ka sa Diyos, definitely. Even those people na walang Diyos, magte-thank you yan sa Diyos nila. Kasi tumanggap eh. Ba't tinuturuan tayo ng Diyos sa panahon na yung walang-wala ka? At tinuturuan tayo ng Diyos na paano mo harapin yan? Ang tama sa harapan ko. Maganda, no? Dahil ang totoo, hindi problema yung problema sa Diyos. Ang magiging problema mo ay yung paano mo siya kausapin dyan sa problema mo. Magtitreaten ka ba? Goodbye. No? Titreaten mo ang Diyos. O sino man. No? So, tinuturuan tayo ng Diyos dito. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Like Joseph, no? God's prince in a prison. Ando siya, Sobra yung dream na galing sa Diyos, but ando siya sa prison. Ganon din po tayo, mga kapatid. We could be a prince in a prison. No, sinasabi naman ng mga Bible that we are His children. Ano ba tawag sa atin? Mga prinsipe at prinsesa tayo. Pero that in the end, pwede mo sabihin, Lord, anak mo ba ako? Ba't ganito buhay ko? Oo, pwede yan. That you could be a prince in a prison. Ito yung Bible, kaya nga binibigyan tayo ng understanding dito. Pinapayagan niya ng Diyos. Dahil may mga pagkakataon na pinapayagan ng Diyos na andun ka sa ganyang kalagayan, dahil tinitignan ng Diyos that how you respond to that prison. Doon mo yun mapapatunayan ngayon that you are genuine. No, magbabago ka kapag yung mga ginto, sabi ng Bible, dinadaan sa apoy. So that in the end, ay lalo siyang matitest siya kung totoo ba yan. Or kung meron mang mga foreigner na something dyan ay gusto alisin ng Diyos, eto din tayo eh. No? Ato, balik tayo ulit kay Joseph, no? Si Joseph,
no, tama yung kanyang respond to that prison because kapag tama yung respond natin determine whether you become prince or not. Magdidetermine yan ngayon. Tutuloy-tuloy ka sa pagiging prince mo or bumulusok ka. Ano tawag? Devastated. Kaya tama yung title ko. Dedicated to destiny. Friends, di tayo naglalaro-laro dito. Ito, magsasayang ba ang Diyos dito, magtuturo-turo sa atin, para saan to? Tinuturuan tayo ng Diyos so that hindi, gagamitin natin to. Pwede mo sabihin, ganda na sermon. Lagi ko sinasabi na, huwag mo ibaglagay sa baul yan. Ito para sa atin to, para sa ito. Paglabas mo dyan, madami kang dadaanan, but you have to use this. No? Hindi ka nagbabago. May suplado na lang driver dyan. Gagaling mo lang sa church. Nag-iba ka na ng tunog dahil sinapladoan ka ng driver. No. Maging firm ka. No? Kung sino ka at hindi ka nagbabago. Buhay ni Joseph. Ato si Joseph. 3 things. Tapos na ako. Meron pa akong oras. At least. Sige, okay lang. Okay pa ba kayo? O tigil na ako? Akin din to. There are 3 things God gave Joseph in prison that helped him. So, tignan natin to. Natapos tayong buksan-buksan dito, inoperahan tayo whatsoever. Ayan natin, gamutin tayo ng Diyos dito pagkatapos. Hanap tayo ng solusyon. No? 3 things God gave Joseph in prison that helped him. Paano ba nakaalpas itong si Joseph? Paano ba ito nakasurvive? No? Paano ba ito na-overpower niya, na-overcome niya yung mga sitwasyon? Paano ba? Dito, di na ako lalayo doon sa 3 verses na ginamit natin. Andun yung sagot. No? Andun yung sagot kasi hindi naman pwede pagkatapos ano gagawin natin? Anong gagawin natin? Hindi. Mayroong solusyon dyan na sa mga sitwasyon. Si Lord pa. 3 things. Number 1, the Lord was with him. Teka muna, sabi 2 times. In verse 21, in verse 23, sabi, the Lord, He was with him. Kasama niya ang Diyos. So malaga talaga kasama ang Diyos, mga kapatid. Ano man situation mo, una, malaga kasama mo ang Diyos. Dapat kasama mo ang Diyos. Kasi kung wala ang Diyos, hindi mo ma-overpower yan, ma-overcome yan. Magtutuloy-tuloy ka sa kawalan. At ito, ang isang malaking bagay na meron si Joseph, sabi, God is with him. Kasama niya ang Diyos. God's presence nandoon. No? Sabi ng Diyos, Joseph, makukulong ka, pero huwag ka mag-alala. Sasamahan kita dyan. Ganda. Nakapagkasama mo ang Diyos, ano ba problema? No, sometimes, pag tinignan mo, na-underestimate natin ang Diyos eh. Iwanan ka ng kita mo to, halos abandon. Minaltrato pa, no? And then, sabi mo, Lord, nag-iisa na lang ako, nag-iisa na lang. Meron bang ganun dito? Lord, nag-iisa na lang ako, Diyos. Pero, lagi naman natin, ako, nababanggit ko lagi yan. Even, pinapractice ko yan sa sarili ko eh. Na sometimes, pakaramdam ko, nag-iisa na lang ako. No? Para dalhin paano itong church na to, Lord. No? Sometimes, iiwanan ka talaga ng madami. Yung mga tao nagsasabi sa iyo na, sasama ako hanggang kamatayan. Wala na sila lahat. Nag-disappear. Pero, huwag kang mag-alala kung kasama mo si Lord. Kasi kapag kasama mo si Lord, majority ka dyan. More than sila. Hindi ko alam, sinong kausap ko dito? Iniwanan ka ba ng madami o sino man? Don't worry. Kapag kasama mo ang Diyos, majority ka na dyan. Yan o, sabi, God is with him. Yun isa sa mga bagay na kung bakit God, the Lord was with him. Kung bakit na overpower ni Joseph itong kanyang situation.
Hindi ko alam kung sino ang kausap ko dito, but gusto kong sabihin sa iyo na huwag ka mag-alala. Pagkisabi sa katabi mo, huwag ka mag-alala. Tulungan mo nga ako mag-preach. Maybe yan ay nandiyan na yan sa trouble ng buhay niya. Sige, ulitin mo. Huwag ka mag-alala. At ikaw muna mo, kung ikaw may problema, ikaw sabi mo sa kanya uli. Yung sinagsabihan, kasi parang, huwag ka mag-alala. Parang ikaw may problema. Di ba? Sabi, mas may problema ka ata sa akin na. O, balikan mo, sabi mo, huwag ka din mag-alala. Because God is with you. Sige, palapakan mo sa Lord. Ganda, no? Naman ang nangyari sa iyo, no? Saktan ka ba? Nasaktan ka ba? No? Sakit, no? Yung mga ginagawa ng iba. Pinabayaan ka, whatsoever. No? Pinagkaisahan ka ba? Hindi ko alam. Ito yung kwento ni Joseph eh. At binenta pa eh. No? Hindi ko alam kung ano yung mga dinaanan nyo. Pero isang bagay na alam ko, no? Sa kwento ni Joseph, God is with him. Sige, palapang mo si Lord. Tapos na ata ako, hindi pa. Sige, okay pa ako. Nandun ka sa, kung parang wala ng lunas, yung sitwasyon mo, no? Nakita natin dito, meron pa bang dadaig sa kwento ni Joseph? More than bad yan? Kasi kung tingin mo na, kunti lang pala to, di, good for you. Kasi, ang laki nga nito, kwento ni Joseph, but sinaklolohan siya ng Diyos. So, huwag ka mag-alala. Ang Bible, sinusulat to. Hindi to para saan? Para gawin itong halimbawa. So that in the end, sinasabi ng Diyos, kung paano ko ginawa to kay Joseph, gagawin ko din to sa'yo. Sige, palapakan mo sa Lord. At sana makuha natin to, maging personal, no? Oo nga naman, no? Andrit lang naman itong problema ko, eh. Andito, nakasulat, isinulat, so that and then may pattern tayo. Na pwede sabihin ng iba, wala nang pag-asa, no. Proven yan, daming ginawa ng Diyos more than this. Na that in the end, ay nakaalpas yung mga tao. At hindi lamang nakaalpas, kundi that in the end, guminhawa ang kalagayan ng buhay. Joseph was committed and effective. No? And dedicated. Sa kwento niya. Yet, ended in jail. So, ano ba? Meron ba pagkakaiba yun sa atin na tayo ng mga Kristiyano? No? Pwede naman. Pero ang ganda lang kasi God is with him. Yun yung isa sa mga bagay na pwede mong pangawakan that God is with you. Na kung meron mang, sabi ko nga may pwedeng lisensya na para magalit sa buhay, magwala at magrebelde whatsoever. Si Joseph, kapag tinignan mo, sige, pwede ka na, sobrang dinaanan mo. No? At kung meron man, siya, pero hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa. Ba't natin gagawin? Hindi nga niya ginawa, oh. Sobrang laki ng dinaanan, pero hindi niya ginawa. Yun yung kwento ng Bible, so that hindi sinasabi, huwag mong gawin. Kung siya nga, hindi niya ginawa eh. He has a very reason to change just like one of us. No? But that in the end, it is just a test. Diyan ako papunta. Tinitignan ka lang to see if you can be dedicated when there is no opportunity. Nandun ka pa rin. Kahit hindi ka na nakakakita ng mga opportunity, pero andun ka pa rin, hindi ka nagbabago. Ito si Joseph, ano ba bang opportunity sa prison? No? Nandun ka sa prison ng buhay mo, no? Hindi naman literal. Nandiyan ka na naka-reas ka dyan, hindi ka na makagalaw. But, no, that is just a test. No? Ulitin ko to see if you, no, can be dedicated even though nandiyan ka sa situation mo. Doon ka tinetest when there's no opportunity. Yung, ando ka pa rin. Gumigising ka ng umaga, magpipray ka, na kahit hindi mo pa nare-receive. Sinasabi ng demon, wala dyan. No, hindi ako titigil. Hanggat hindi ko makita yung destiny ko, magpipray ako, magigising ako ng umaga.
Lord, what is your will, Lord? Di ba ganda? Eto si Joseph. Hindi yung nagbabago tayo so that in the end, sabi ko, ayoko na. Friends, kahit hindi ka na na-appreciate ng madami, that sometimes kapag tinignan ka na nandun ka na sa prison mo, yung devastated ka na, wala ka ng pera, wala ka ng trabaho, nung may pera ka, nandyan sila lahat. No? Nung kumikita ka, nandyan sila lahat. No? Pag birthday mo, nandyan sila lahat. Pero nung wala na, birthday mo, mag-isa ka. Pero, ang sabi ng Diyos, don't worry. I still appreciate you. Kung hindi ka man nila na-appreciate. Gundo! Gundo! Because God said, I am with you. Andun sa Bible, binasa natin. Even si Joseph nasa prison, sabi, God is with him. Even when it does not look profitable to be with you. Ako titignan, yung Diyos tumingin, sabi na, goodbye Joseph, nasa prison ka na. Pero sabi niya, no, sasamahan kita dyan. Yan yung Diyos natin Na? Pag-isabi sa katabi mo, pag malaki mo yung Diyos, sabi mo, God is with me. Na kahit na hindi na ako profitable, no? Bye-bye. Iwanan niyo ako. No? Because that is the word, no? Hindi ka nagamit, hindi ka na mapapakinabangan, no? Then, iwanan ka na nila pag wala na silang mapala sa'yo. Pero yung Diyos, hindi ganyan. Pwede ito yung pag-iisip ni Joseph that in the end, sinasabi niya, no, hindi ako magbabago. Temporary lang to. Because the Lord is with me. Number 2, sige, tuloy-tuloy na ako. Wala na pala akong oras. Okay lang. Kaya ko na to. The Lord showed him mercy. Andun sa verse natin. Grabe no, yung mercy ng Diyos. No? Yung mercy ng Diyos. May mercy ang Diyos. Hindi niya pwedeng tignan na parang tignan ka lang. May mercy ang Diyos. Hindi siya masaya sa nakikita niya at ginagawa ng iba sa iyo anumang kalagayan mo. That in the end, definitely, patutunayan ng Diyos sa iyo that, yes, mercy. At eto si Joseph, naramdaman niya. At doon sa binasa natin, sabi, the Lord showed him mercy. No? Friends, God has mercy. God has mercy. That yung tanong that, can you receive mercy? Sa panahon na andyan kang galit, goodbye. Kapag si Joseph galit at bitter, mayroong parang pagiganti sa puso, hindi niya na makita yung mercy. Magtutuloy-tuloy siya, but malinis yung puso niya. So that and then, nararamdaman niya yung mercy ng Diyos. Paano ka makakaramdam ng mercy ng Diyos? Wala kang mercy. Wala ka nang iniisip sa bawat, pag naisip mo yung tao, ay gusto mo magrementado. Yung mga tao may mga pinagdaanan mo, pwedeng nga, talagang siniraan ka, whatsoever, ano bang ginawa sa'yo, no? Pero kung nandiyan ka sa ganung klase ng damdamin, no? Meron ka bang capacity pa para maka-receive ng mercy? Hindi mo na maramdaman yan. Are you so angry at yourself that sometimes sisi mo yung sarili mo, ano ba itong klase ng buhay na to? No? Over your mistake. So, hindi. Dapat i-forgive mo na yan so that you can receive mercy from God. Sige, palapakan mo sila. Hindi ko alam sino kausap ko dito. Is that mga old stories, paulit-ulit. No? Sinasabi ko, panis na yan. Ano ba yan? 4 years ago, 5 years ago. Paulit-ulit yung kwento mo. Hindi ka na ba nakaalis dyan sa bitter na yan? Tama na yan. Wala. Dapat mong ma-experience yung mercy ng Diyos so that you can, ano ba pwede? Makita mo yung destiny mo pagkatapos. Dahil ito yung points no? Pag hindi wala ka nito, paano mo? Hindi mo marating yung destiny mo. Dahil mabubuhay ka sa bitter, pagiganti. Wala ka na inisip kundi
makitang sumusubsub yung mga tao, sasamahan ka ng Diyos dyan. Goodbye! Forget that destiny. No? Stop that. May kausap ba ako dito? Pwede bang magpatawad na tayo? Forgive. Dahil si Lord nag-forgive sa atin. Friends, the Bible says, His mercy are new every morning. Teka muna, paano mo ginagamit yan? Kung yung mercy niya sa buhay mo every morning, dapat yan, nare-release din yan. His mercy are new every morning. He showed mercy. He showed Joseph mercy. Number 3, the Lord gave him favor. Okay, last na to. No? He gave him favor with the warden. Nung pumasok siya, may warden na nagabang. No? At alam natin yung kwento. Nag-end up siya na ang warden sa loob. Nakita ng warden na itong si Joseph, mabuting tao. And then sabi sa kanya, ikaw na. Itong power ko, bibigay ko sa iyo. Ikaw na ang magpatakbo ng prison. Grabe, no? Prison. Siya na-promise ang Bible, pag tinignan mo, hindi ko alam, kung grabe lang ang Diyos na anong pwede niyang gawin sa buhay natin. That sometimes, akala mo, yung prison ay wala na, but andun ka with power and authority, binigay sa iyo yung trabaho ng warden, no? No? Favor. Friends, sabi ko nga kanina, pwedeng patapos ka na dyan, ha? Sa pagtatanim. No? Sabi ko nga, for the past 10 years kami dito in Christ City Church people, I think we planned. We work and work and work and work. But sabi ng Bible, may season lang ng planting, but may season ng magre-reap ka ng harvest. And I believe, sabi ko nga, I sense that, no, even the people, no, ang daming first-timer dito sa church. Yan yung inaantay ko. Basta, sobra. Kanina pa kami puno dito. O ito, tinan nyo ang pour. Almost full pack na tayo. But hindi pa ito tapos. But nakakasense ako ng harvest. But naniniwala ako na hindi masasayang. Sabi na Apostle Paul, hindi tayo suntok sa hangin. No? Merong reward. Ito yung nandito kami sa usapan. Even in my meeting kanina sa mga leaders. Sabi ko, prepare yourself. You're going to harvest, to reap the harvest sa mga work, no? Sa mga sacrifices, sa time, sa talent, no? Including your money, sabi ko, but hindi yan mawawala ng kabuluhan. Mag-harvest tayo ng many souls. At ito naman talaga ang mission ng church, that to win souls, no? Sige, palapakan mo si Lord. We will walking, tama ba ako, in divine favor. Ito, favor pinag-usapan natin si Joseph. Wala na akong oras. Sige, tuloy-tuloy na ako. That, in the end, makita natin dito na si Joseph, the things that, sabi ko nga kanina, interest me about Joseph is that he was dedicated, even deficit. No? Pagkarote na siya, deficit, kulang. Lord, ano yung strength ko? Wala na, nandito ako sa prison. That sometimes tayo ng mga tao, doon tayo tumitingin sa deficit natin. Sabi, Lord, ito sitwasyon ko, ito sitwasyon ko, Lord. Next time na lang. No? At sabi ko nga kanina, stop that crying, no? No? Stop that. Imot-imot. Lord, kawawa naman ako. Stop that. Kasama yan sa disenyo ng Diyos. Yung kalagayan mo. Going to your destiny. Part yan ng buhay. Roller coaster, huwag ka umiyak kapag nandun ka sa baba. You have to be firm, no? Hindi ka nagbabago. Sabi mo, Lord, kawawa naman ako. Iniwanan mo ba ako? Stop that. Because God is gonna get some glory. Sabi ko to kanina, out of the situation that you are in. Ang Diyos ay pumapayag so that in the end, kumukuha siya ng glory dyan. Kapag itinayo ka niya dyan, nandun yung glory. Sabi niya, akin yung glory dyan. Gusto nyo bang bigyan ng glory ang Diyos? Ulitin ko, gusto nyo bang bigyan ng glory ang Diyos? Pumayag ka, dumaan ka ng sitwasyon ng buhay. Kapag nandun ka na sa situation, sabi mo, Lord, ayoko to. Akala ko ba gusto mo bigay sa akin yung glory? Diyan ako kukuha ng glory.
Yung glory ko nandyan sa sitwasyon na yan. Wala doon sa magandang kalagayan. Naintindihan niyo ba yan? Kaya huwag kang magsabi, Lord, I will bring back to you all the glory or whatsoever. And God, gusto kong bigyan kita. Manda ka. Kasi yung glory ng Diyos ay idadaan ka dyan dahil doon niya kukunin yan. Tulad ng sabi ko kanina, dito niya kukunin yung glory niya, some glory out of the situation that you are in. No? Kaya hindi yan yung parang, Lord, ayoko to. Akala ko ba gusto mong bigyan mo ako ng glory? Diyan ako kukuha ng glory. Sa sitwasyon mo na yan. God does not just reveal Himself through good situation. Diba? Sometimes, kala mo, doon lang si Lord lagi. No. Malimit si Lord. To si Joseph, sabi niya, the Lord is with him. Nung nandun siya sa loob ng presuhan. Sige, palapakan mo si Lord. Friends, sometimes God uses the bad situation to change your situation. Sabi ko nga, parang saying, redundant, but gusto mo makaalis dyan sa sitwasyon mo? Payagan mo si Lord, dagdagan pa ng another situation dyan. That is His solution. No? Iba paraan ng Diyos. Oh Lord, may kasunod na. Good for you. Kasi malapit ka na. Aalisin na kita dyan. Because ang paraan ko, sometimes, lalagyan kita ng bad situation to change your situation. Sige, pwede mo mapalagbagan si Lord. Grabe, mawiwendang tayo. Tamang Bible sabi, ba talaga kaisipan ng Diyos sa kaisipan ng tao? No? At pwede kong sabihin, pwede pa pakisabi sa katabi mo, kunti na lang yan. Don't give up. Don't worry, sandali na lang yan. Isang situation na lang ilalagay dyan ng Diyos at pagkatapos ay aalisin ka na dyan sa situation mo. Ganda, no? So, dapat gano'n ang mindsetting. Ganda. Hindi tayo pwede galawin ng kaaway. Bulong-bulungan ka naman ng demonyo, sisikuhin mo siya. Liar. Sabi mo, pinababayaan ka na ng Diyos. Liar, sikuhin kita eh. Liar ka eh. My God. So, si Daniel, o si Joseph, he was dedicated even in times of deficit, sabi ko kanina. In hardship, in prison, he is still serving. Kita mo, he is still leading. Nag-lead pa ng prison. Still helping. And still giving. So, hindi reason yung situation sa dating. Sabi mo, Lord, wala akong kakayahan. Dito nga, nasa prison, nag-lead pa. Walang reason, no? Para sabi mo, Lord, pass mo na ako. I'm in my situation right now. Yun nga, sabi ni Lord. Doon ko gusto makita yan. So that in the end, makikita mo kung sino ako Diyos sa buhay mo. Gumagawa ako ng kwento mo. Magkaroon ka ng magandang kwento. Above normal. Sa mga sitwasyon ng buhay. Sige, palapakan mo si Lord. Okay na ako. Halika na, Pastor Micah. Sige, close ko to. Dito matatapos eh. Nung nasa presuhan na si Joseph, ang sabi nung ating binasa ay isinama siya sa isang kulungan na ang lahat ay mga tao dati ng Pharaoh. Yung mga nagkamali sa palasyo, doon nilalagay. So, ibang klaseng preso yun. Kasi yung presuhan na yun, lahat ay puro manggagawa sa palasyo. Kaya binasa natin eh. Presuhan siya ng mga tao ng hari na nagkamali at doon nilalagay. At dumating sa punto, sa kwento ni Joseph, atong butler and the baker na naginip. Alam mo ba yung kwento? Nung naginip itong dalawa, naghanap sila ng mag-interpret. Si Joseph ang nakausap nila. At totoo naman, na-interpret ni Joseph yung panaginip ng dalawa. Sabi ng baker, itong panaginip ko, no? Basahin nyo na lang yung Bible kasi wala na ako oras. But sinagot ni Joseph, na-interpret ni Joseph yung panaginip. Sabi ni Joseph, ikaw butler, yung panaginip mo, ito mangyayari sa'yo. After 3 days, lalaya ka na. At pagkatapos mong lumaya, babalik ka uli kay Pharaoh at gagawin mo uli yung trabaho mo. Wow! After 3 days, sabi naman ng baker, ako din. Meron din akong dream. Dahil nakita ni Daniel, fake ka, nakikisabay ka lang. Ikaw, oo. After 3 days, excited itong baker. Sabi niya, meron din ako. No, sabi ni Joseph. After 3 days, papupugutan ka ng ulo ng warden. Mamamatay ka na. Yun ang totoo.
Then may usapan sila nung butler na, sige, pagka nandun ka na sa Peru, huwag mo akong kalimutan na. May ganung usapan eh. But itong ngayon, ang hari, itong Peru, na naginip, balikan nyo na ng Bible. Nagkaroon ng dream at itong hari ay gusto niyang interpret yung kanyang dream. At naghanap siya ng mga manghuhula, mga salamangkero, no? Sabi ko nga, mga mangkukulam, sino ba dyan? Walang nakapag-interpret. At nung marinig ng butler na nalulungkot ang hari dahil walang nakakapag-interpret ng kanyang panaginip, naalala niya si Joseph. Pero after 2 years na, ang haba. No, pwede si Joseph, nasaan na yung butler? No, maiinip ka na, Lord, nasaan ka na? No, haba na, no, petya na, 2 taon na ako na-stuck dito, pero hindi pa rin si Joseph nagbago. At nung sabihin ng butler na si Joseph, sabi ng hari, dali mo dito. Nag-utos ang hari sa kulungan, yun ang kwento, no? Para preach na lang ako. To make the story short, no? Na that in the end, yung inutos, sabi, Joseph, pinatatawag ka ng hari. Ano magiging reaction mo? No? This is it, no? Isipin mo, makausap mo ang Pero. At maybe nandun siya sa kanyang kaisipan na, ito na yung panaginip ko. Ito na yung dream ko. No, this is it. E, anong gagawin mo? O pwede mong isipin na, siguro kung ako yun, maliligo muna ako. No? Maliligo, magbibihis, no? Magtututbrush. Kasi excited ka. Wala ako oras, oh. Kasi meron akong mga nakitang tao na sa prison in this life, yung devastated ang buhay, nagpapakounsel sa akin. No? Makikita mo, sirang-sira itsura. Haba ng buhok, hindi naman dati ganyan. No? Dati ang bango-bango. No? And then, doon sa counseling ko, pagkatapos, sabi ko, maligo ka na. Nangangamoy ka na. Kasi di na naliligo. Sabi ko, magpagupit ka na rin ng buhok. Tama itsura mo, wala na sa ayos. Para ito si Joseph eh. No? Okay ka na, nirelease ka na sa kalagayan mo. No? Parang ganun, no? Hindi ko alam. Meron ba dito kailangang maligo, magpagupit, whatsoever, doon ka na sa sitwasyon na parang nawewendang ka na, no? Ito si Joseph, ito ginawa. But that in the end, to make the story short, no? Na-interpret niya ang panaginip ng hari. Sabi niya, pero yung panaginip mo ganito, magkakaroon ng tagutom ang buong mundo at may spare itong bansa mo, itong Egypt. Kaya ang pwedeng gawin ay, ang sabi sa panaginip mo, mag-imba ka ng sa barn mo, ng mga trigo, mga pagkain, so that pagdaan ng tagutom, meron tayong kakainin. Ganda ng interpretation. Sabi nung Pero, gayon na lang man din, ikaw nag-interpret nito, ipamamahala ko sa iyo ang lahat ng pamamahala patungkol sa yaman na meron ng Egypt. At sabi niya, etong singsing ko, suot mo, lahat ng sasabihin mo, meron kang authority na parang ako na ang nagsasalita. Grabe. Nag-end up si Joseph na naging pangalawang makapangyarihan tao sa Egypt. Ang bilis ng pangyayari. No? Naging governor sa madalit salita. Friends, kita mo? May dulong maganda. Hindi ko alam sino kausap ko dito. But that story ay hindi yan ganito at wala lang. At gusto sabihin ng Diyos kung paano ko pwede? Yung kwento ni Joseph, kaya kong gawin sa buhay mo. Sige, palakpakan mo si Lord. Hindi ko alam yung anong plano sa inyo ng Diyos. We have our own destiny. May iba-iba tayong pinupuntahan. But for sure, in this sermon, promise, kaya kang dali ng Diyos dyan sa dulo mo. Sige, palapakan mo sa Lord. Hallelujah. So, latayan mo lang to. Daanan mo tong tama. Don't murmur. Hindi ko alam, no? Don't threaten God, no? Huwag mong takutin ng Diyos or whatsoever. Tuloy ka lang. Huwag ka magbago. High and low, high and low, high and low. Hindi ka nagbabago. Definitely. Focus to your destiny. Yung title natin, Dedicated to Your Destiny. Sige, pwede mo ba palapakan si Lord? Can we stand up? Okay na ako.
kayo mga nakikinig sa amin online, I pray that naging blessing din sa amin, sa inyo tong aking sermon. At kung ano ang narinig namin dito, at ano yung na-receive namin dito ay ang prayer ko, marireceive mo rin. Hindi ko alam, nasa bahay ka ba? Hindi ko alam, nasa sasakyan ka, whatsoever. But, sige po, at kung malapit lang po kayo sa amin, no? You are here, 10 minutes ride from Metro Manila. Nandito kami sa city ng San Jose del Monte, Bulacan. Boundary po kami ng Caloocan and Quezon City. At di ko alam kung kayo po ay mga nasa karatig ng bayang ito o siting ito. Masaya kaming makilala kayo. Visit mo kami dito. Punta mo kami at gusto namin marinig kung ano rin ang ginawa sa iyo ng Diyos, no? Through this sermon. So, salamat Panginoon. Pwede patas natin yung ating mga kamay. Lord, thank you, God, sa hapong ito. Salamat sa mga anak mo na nandito, Panginoon. Lord, thank you for your word, Lord. At salamat sa worship, Lord. Salamat sa aming pagsamba sa iyo sa hapong ito. At thank you for the word that we have received, Lord. We had received, Lord, from you. Dalangin ko, Panginoon, na huwag itong masayang magmanifesto sa buhay namin, Lord. At hayaan mo, Diyos, yung kwento ni Joseph ay maging aral sa amin, Lord, na in spite that, anumang sitwasyon na meron kami, we have hope in you, Lord, na may mga pagbabago, Panginoon, that we are going to see the King. We are going to see the King. You are going to see the King. Lord, makikita ka namin, Panginoon, the King of Kings, O God. Thank you. Father, bless mo ang bawat isa. We bring back to you all the glory. In Jesus' name we pray. And everybody say amen. Sige, pwede ba umawit pa tayo? Hallelujah. Thank you, Lord. Come on, we sing to the Lord. Sa pangalan mo may kaligtasan. Yes, Lord. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Come on, we say, sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo may kaligtasan. Yes, Lord. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Diyos, salamat sa mga salita mo muli sa iyong kapurihan. We love you in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin si Lord.